Samantala, may nakalaan na ring programa ang National Housing Authority para naman sa relokasyon ng mga informal settlers. Ito ay bilang suporta din sa Philippine Development Plan na isinusulong ni Pangulong Aquino, gayon din sa pagkontrol ng baha sa Metro Manila. Narito naman ang report ni Emil Carion. Batay sa pag-aaral ng mga dalubhasa ng pamahalaan sa NHA o National Housing Authority, sa taong 2011, aabot sa 555,000 families o 3 milyong individual ang maituturing na squatter o kabilang binansagang Informal Settler Families o ISF. Ang bilang ng mga ISF o Informal Settlers na ito, 30% nasa Quezon City samantalang 25% ay nasa lungsod ng Maynila. Kaya naman ang NHA ay target na mabuo bago magtapos ang 2013 ang 10 multi-level low-rise structures. 6,404 housing units ang nakapaloob sa mga proyektong ito. Sa QC nakatutok ang DPOS o ang Department of Public Order and Safety sa pagpapalipat ng mga ISF mula sa mga danger zones. Ibig sabihin malapit sa ilog, tubig at mga fault lines. Sisiguraduhin naman ng City Socialized Housing and Relocation Communities na sasaluhin ang mga ililipat na mga ISF. Sa pronouncement ng ating presidente na kailangan maipatupad ngayon yung zero casualty. Ngayon, batay ito sa mga census, data gathering ng mga ISF. Mga 19,000 yung mga nasa danger zone sa waterways. Tuloy-tuloy lang kami kasi nasa danger zone na sila. Actually, hanggang 2030, kita ko ng 3,894 na ISF galing sa waterways. Hindi natin demolish, ililipat natin sila to a much safer area. Initially, meron kami mga 2,000 na pwede nang ilikas ngayon, nalipat namin eh. Kailangan meron silang independent intent to relocate. Kabilang sa Philippine Development Plan ni Pangulong Noynoy Aquino III ang pagpapabuti sa kalagayan ng mga ISF. 50 bilyong pisong halaga ng pondo ang inilaan ni Presidente Aquino para mapabuti ang kinalalagyan ng mga naturang pamilya. Sa datos ng NHA at DILG, halos 100,000 pamilya ang mabibiyayaan nito. Sa kasalukuyan, 5 ahensya ng pamahalaan na nagtutulong-tulong para dito. Ito ay ang MMDA, DPWH, DSWD, National Housing Authority at ang DILG. Sama-sama ang mga ahensya ng gobyerno, komunidad at mga private partner companies at mga NGOs para sa matiwasay na komunidad ng ordinaryong Pinoy. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.